Yeah. Sige. Panalangin ni Ate Leni. Okay, so ang agenda po natin, pinadala ko, ay planning and budgeting year 2026 para alam po natin. Okay, halimbawa, ang worship team, no, Jen. Halimbawa, ikaw, Jen. Shane po, Shane. Shane. Hindi, Shane. Shane. Kaya pala hindi ako pinapansin, Jen ang sabi ko. Shane. Oh, so ano ang plano mo sa 2026? Isulat mo lahat at i-report mo sa akin bago magtapos ang December. Ganon din po ang ating Elijah. Kung ano ang gusto mo rin doon, kung may tuturoan ka, ikaw ang bahala mag-isip. Para kayo ang department head. No? At ito naman, sa presider, wala na ba? Wala na bang iba? No? Presider. Okay. So, ang planning and budgeting po, gagawa tayo, tulad yan, ang worship team. Ano ba ang mga bibilhin? Isipin mo yan kung ano ang mga gamit. Kung gusto nyo may uniform, maglagay kayo ng uniform. Ilagay nyo yan. No? So, ako naman, kami ni Pastor Dan, no? Plaplanuhin din naman namin kung ano ang dapat namin gawin. No? Si Pastor Dan, ang nakikita ko sa kanya, ano ba ang gagawin mo, Pastor Dan? Yung magkaroon tayo ng church. Church building. No? Magkaroon tayo ng church building. Umpisa muna sa upa, bahala si in charge sa dyan, si Pastor Dan. Pero susuportahan natin, di ba? Ako susuporta. Ako naman, bilang inyong pastor, ako kasi ang nakakakita sa plano kung saan gagastusin yung mga pera. Kaya, kung ang plano mo, example lang ay kailangan mo ng 20,000, gagastusin yan sa ganito, kaya hindi mo pwedeng gastusin yan sa iba. No, parang sa gobyerno. Sa gobyerno, hindi pwedeng i-convert sa iba. Kakasuhan yung ganon. So, yung kung ano yung budget sa'yo, yun lang ang ibibigay namin sa'yo. Ako naman ang sa management na wala. Niyaya ko si Kone, nag-text ako. Wala si Ate Alili kasi siya ang ating treasurer. Si Ate Alili. Si Ate Lene po, hindi ko nabanggit pa sa'yo. In-advise ng mga anak, may edad na daw. Kaya hindi na daw siya dapat. Pero sa board pa rin siya. Tama, di ba? Kasi dati ako ang treasurer, okay naman, wala naman nawala, wala na ano. Wala. Kompleto. Monthly naman naka-record yan. Kung baga hinawakan, may nakita ng ano. Kasi pag nakikita ko ni Eric, sabi ganyan, okay lang na ano sila na kasi nahiraping mag-ano rin. Dahil wala si Ate Alili, ako na magsasabi sa inyo, from January to October, kasi hindi pa tapos ang November, ang pumasok po ay 136,000. Ibig sabihin, ang average monthly, 13,000. Average, 13,500. Average. Ngayon, ako kasi, gusto ko realistic. Ayaw ko yung, kasi katulad nung umalis na nga sa amin na assistant pastor, gusto niya bara-bara. No? Kahit wala sa plano, gastusin ang pera. Para sa akin kasi management ako Hindi pwede, kung hindi nakalaan para dito, huwag gastusin dyan. Nakukuha ba? Ganon ang aking sistema. Kaya, kung ano ang plano nyo, yun lang talaga ang dapat nyo gastusin. Tulad, halimbawa, ngayon, Christmas, di ba? Sasama ko na yan. Gagastos tayo sa Christmas party. Yung anniversary party natin, anniversary September,
gumastos tayo ng 9,000 mahigit. Bastante naman, no? Oo. Di ba? Okay ba yung Okay hali, naman. yung nakakain naman lahat? May take home pa yata, no? Okay, so kahit walang take home. So babadgetan natin itong taon-taon na anniversary. Party, anniversary. Christmas. Ito, tapos na kasi yung anniversary sa susunod. Pero babadgetan na natin ngayon. Yung anniversary. Oh, kasi planning and budgeting for year 2026. So, mag-a-adjust lang yan dahil mataas na rin ang mga bilihin next year. So, sa palagay nyo, yung 9,000 sa anniversary, magkano ang idagdag? Kayo po magsabi. Kasi para sa akin, pwedeng dagdagan hanggang 12. Hanggang 13. May suggestion ako, Pastor. Sige po. Maglagay na rin tayo ng committee para dun sa mga events sa church. Halimbawa, si Sister Ana, kasi total siya naman yung isa sa mga gumagawa, di ba? Pwede natin i-assign sa kanya para siya na yung magpaplano, siya yung magpipray. Kasi ganun yun eh. Pag binigyan ka ng assignment, kumbaga, kunin mo rin kay Lord yung grace. Kunin mo rin kay Lord yung idea, yung gano'n. Kaya, up until December to eh. Diba? Yung mga, kung ikaw ay naatasan para sa ganitong task, simulan mo na yung pag-pray. Diba? Halimbawa, ikaw, okay na ba na, nagtuturo ako, sorry. Okay lang, okay lang. kung yun nga, di ba, halimbawa, ikaw yung head ng department na yun, o di ikaw yung mag-pray, tapos tingnan mo yung budget. Pero sabi ni Pastor, 12K. Pwede na siguro yung 12K, no? Para, tapos ikaw yung parang ganun lang. Oh, ayan, may bago kang assignment. Dati naman kasi meron na yan, si Meron na. Angie sa kasi Maylin. Hmm. Ang ginawa ko, ang tawag ko doon, food committee. Code committee. Dahil Siya ang wala bahala Sila, andyan. So, wala sila ngayon. wala sila. Di, talagang ikaw ang mapapalaban. Pero Pagpapalain ka ni Lord. pwede mo naman silang isama. Parang gano'n naman yun eh. Oo, isama. Ikaw ang head. Oo. Sama mo sila. Kasi di ba, yung anniversary sila nagluto. Opo, oo. Yung dalawang yun. No? Oo, tama. Okay. So, isama mo na rin sa food committee. Silang tatlo. Okay. So, 12,000, sang-ayon na kayo? Yes. Pwede na ito. Good. Ito naman Christmas party. Kailan po pala? Yun, unang-una, tama ka, Pastor. Alamin natin, Okay lang. second, So, third Sunday. Nandyan lang yan. Kasi yung fourth, busy na tayo. Mga second. Second, medyo maaga-aga. Kasi po pag third na, marami nang gagawin. Busy Sige na. mo kung anong date yung second. So, dahil nagbibigayan na ng regalo. December Second. second week. Second Sunday. Sunday ng December. Opo. So next month na pala yun. Po. 14. Oh, 14. December 14. Oh. So, Okay ba sa inyo? Yung third week po, anong December? 21. Pasko na. Malapit na. 14 kaya sabi ko sa second first week. O, first week, pwede rin po. Oh. First. First week. Masyadong aga. First? Oh, first week. Tama yung second week. Wala akong second week. Wala si Pastor. O tama, first week kasi siya rin ang Tsaka speaker. si Pastor na speaker. Sige, first week. Di ba pag first week kayo ang speaker? 7, December 7. Depende, nausod naman kasi. Oh, Kaya pwede. kasi sa 14, merong Christmas cantatas yung sa New Life. Ah, So, Priority yun. kayo, gusto nyo Priority. pumunta or what? O, baka pumunta tayo doon. Oh, pwede. Kung invited kami, why not? Kasi pumunta, morning yun. Para makita nyo rin yung kasi, kaya tayo connected sa New Life. Kasi yun yung parang, kung pinagkukuhanan natin ng ideas, pinagkukuhanan natin ng support, tools, di ba? Resources. Ha? Ano po? Naloko kayo. Bakit? hindi kasi narinig ko ito. Kasi nag-i-invite ka sa second week, di ba? Oh. Eh sabi nito, wala. Sabi ko naman, oo nga, ikaw mo ba? Hindi nagbibiroan lang kami. So, wala na tayong problema sa pagkain. Kasi bahala ng department head. December 7. December 1. 7. 7. 7. 7. December 7 natin So, gaganapin. 3 weeks, ano na lang yun? 1 to 4 weeks na lang. 4 weeks na lang. 4 weeks. Pang ika-apat, yun na. 1 month. O sige, kaya-kaya yan. Oh. Kaya, Okay. So, wala nang problema. So, ikaw na ang bahala sa pagkain. Ang budget mo, 12,000. Kala ko po ba sa 2026 pa ako?
Tama, no? May katwiran, humihirit Tama, pa. tama. Ayun, tama, may katwiran na. Isama mo na to ngayon. Hindi, tapos ano naman, halimbawa, binigyan ka na assignment, hindi naman ikaw lang lahat yon. Kumbaga, pwede ka humingi ng tulong sa amin, pwede kang humingi tulong ng ideas mo. Kay Angie nga, saka kay Maylin. Oo, si Angie sa si Maylin. Pwede Kasi saka naman, yun ang tutulong sa'yo. pwede mong tanongin. Ang ginagawa ko, like for example, ikaw yung head ng food, gawa ka ng GC ninyo. Tapos doon kayo mag-communicate. Pero kasama po kayo doon. Pwede nyo kami isama. Pwede. Ano? Welcome lahat ng, pwede nyo Para kaming po yung utusan. mga sasuggest na po. Oo, sasuggest. Oo. Parang, kasi nga, pinagpe-pray namin nga ni Pastor na magkaroon tayo ng team talaga dito. Na, kumaga parang, sabi nga sa Bible, kay Moses, di ba? Sinabihan siya ni Jethro, yung ginagawa mo hindi tama kasi buong maghapon nandun Siya lang. siya lahat nagaganto. Mamamatay kang maaga, sabi ni Jethro sa kanya. Ito gawin mo, mag-appoint ka ng mga ganitong tao, ganitong ganyan. So pag nahihirapan kayo, wala namang problema. Hingian nyo kami Hingian ng nyo tulong. Ganun. Okay. So, pangalawa, tapos na tayo sa pagkain. Ano ba, mayroong bang raffle? Mayroong bang games? Parlor games? Ako, meron ako mga pwedeng ipamigay. Yun, mayroon na siya. Mga giveaways. Oh. Ano tayo, papa games, Yung ginagawa natin lagi na anong tawag doon? Yung parang nagpapalitan lang. Exchange gift. Pwede din. Pwede din. Nasa Ano? Oh, wala na. Or Wag na kung gusto nyo, gift giving na lang. Oh, Hindi na yun, exchange yun gift. ang maganda. Dadalhin nyo yung gift. Ang ginagawa namin sa New Life na may mga life group, pag bibili ka ng gift worth, kasi napag-usapan natin, worth 200. Tapos generic gift yun, hindi lang pang lalaki, Dapat pang babae. mas malaki doon. Or generic, meaning to say na generic. Lahat pwede. Halimbawa, isang tumbler or kung ano man yung nasa heart mo ibigay na generic siya. Tapos, kasi kung gusto mong dagdagan, pero at least 200. Parang ganon. Tapos dadalhin mo doon. Tapos, di-number ka na lang. So, nabunot mo yung number na ganito, yun yung gift mo. Tama yun. Yeah, ganun yung ano doon. Number. Oh. Para hindi yung parang, ay, sana si Yung number yung sa kwans. Ano tawag Basta doon? number sa gifts lalagyan Sa na. Oo. gift, lagyan ng number. na Tapos yun ang bubunutin. Oo, bubunutin mo. Oh, yun. Ayun, Tama. kasi pag- Di ba ginawa na natin? Tapos po yung regalo, lalagyan natin number. Oo, yun nga. Lagyan ng Oo. number. Kasi number 3, Oo. hahanapin niya yung regalo 3. Madali. Nagawa na namin po yan. Last 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 December. Hindi ba ba ito? Pwede tumaas. Oo, pwede tumaas. Wag lang bumaba ng 200. So 200 ang minimum. Minimum. Ang ibig sabihin nila, pwede sa lalaki sa babae. Dapat unisex. Oo, unisex. Oo, pang ano. Pang gifts. Para masaya. Bibigay ko sa inyo ano ko In ano charge. yung sabon panlaba. Kasi kailangan O, sino ba ang in charge? Si Lisa ba ang in charge? Kasi ikaw nasa cook. Si Lisa naman ang in charge sa kwan. sa gifts. Sa gifts. Sa gift. Yung numbering. Sa gift giving. Gift giving. Gift na yung giving. assignment. Yan, nanamberan yan. Number lang, wala nang mga pangalan. Kaya lang, ano ba, yung kuan, bisita, pabubunutin ba o hindi kasali? Dala sila gift. Kung may dala silang gift. Yung Kasi- regalo lang po, kasali. Kasi nangyari na, sandali, last Last year. December, Ah, ano tawag dyan, ano ba yung Gift ginawa giving. ko? Nag-rapol. Tama, rapol. Yung lutuan, saka plus 1,000. Sa akin yun. So, ang ibig ko sabihin, sino man sa inyo ang gustong magparapol, halimbawa si Pastor Dan, para sa lahat. para sa lahat, Pero kasama. Sa atin po, yung sinasabi ni Pastor na gift, Mm-mm. kung sino lang po yung may dala, yun lang po ang kasali. Oo. Para po hindi mawalan yung may dala. Pero yung special, kasama ang mga bisita. Ah, Kasi last year, nanalo. Si Julie, yung kaibigan ko, Yung kaibigan niya. ihawan, Matin pa. Matin pa. Isang linggo lang umattend, hindi na umulit. Nasa Gentry. No? In-invite ko lang po kasi. Riverside. Malapit sa amin yun. Opo. Riverside. Ayan tandaan mo ha. Bible study doon. Ate Lisa, para sa lahat yung mayroong espesyal na gustong. Ayan, si Pastor Dan,
magkukuhan din yan, magbibigay din yan. po. Para sa lahat yan. O sa mga bata, noon nagbigay tayo sa mga bata. Oh, noon, ang dami kong bigay sa mga bata. Oo. Uulitin mo na naman yun. Ulitin mo ulit. Babalutin ko na. Ano. Kami noon, sa mga bata, gumastos kami ng 2,000 yata. Binili namin, tapos ibinibigay lang sa bata. Lahat ng bata. Magkano ang budget ulit para sa bata? 1,000, 2,000. Depende po kasi sa bata. Ah, hindi. Kukunin ba sa ano? Ako, hindi naman ako. Hindi, ikaw, bigay mo yun. Oo, bigay ko yun. Pero kulang man yun. Kailangan. Lahat ba ng bata kaya mong bigyan? Hindi. Oo. Kaya nga, kukuha tayo sa kaha. Pwede tayo sa SNR, ang dami doon. Isang malaking for chocolate. Oo, ipak na. Ang dami doon. Ang dala ko ata nun, may gitsan po eh. Kami nilong, kami ng laruan ng mga bata. Magkano? Loot bag na lang, may loot bag sila. Magkano ang budget sa kaha? Pagtibayin. Ha? 2,000 pwede na. 2,000. 2,000. O, sino pa? Ano pang naiisip ninyo sa darating na Pasko? Gusto mo special number yung mga bata? Tama. Pa-special number? Oo, tama po yan. Tita Orgulyo Compa. Oo, yung mga sa panghapon, yun ang utosan ko. Yun ang ano din. Dahil maraming bata. Umabot ng 14 yun eh. Sabihin na lang natin sila. Panghapon. Tulungan nyo ako, ano pa ang okasyon sa, ano ba ang gagawin sa December Okay na yung Christmas food, okay party? na yung gift giving, okay na yung raffle, okay na yung special number. Games. Gusto nyo pa games? Para Games? masaya. Para masaya. Sige. Papa, ano tayo? Bible bowl. Tama. Bible quiz. Yun, individual na yun. Halimbawa ako, gusto ko magpa-games, Ah, budget ko yun, personal. Kung gusto niya rin, gusto rin ni Ate Lenny, pag games ako, yung tipo tatampo sa gitna, gagawin mo yung buzzer, tapos sino si ganun yun. Ngayon pa lang, magbasa na kayo ng inyong Bible. Sino? wala ka ba noon Christmas party? Wala po, mas galing po ang alabang. Si Pastor Ronald yung invite ngayon na ano. Ay, sino ang ano sa atin, magbibigay ng exhortation? Yan. Speaker. Sa anniversary siya. Gusto niyo ako naman sa Pasko? Sino? Sige. Kasi pag anniversary, lagi siya. Hindi, isang peso pa lang basta. Isang peso pa lang. Hindi basta kasi lagi doon. Ibig sabihin, hanggang simula ngayon, lagi ka na. Ay, ganun ba yun? Pag ano, Parang binasbas na. Hindi, pwede naman kasi tayo mag-invite. pwede Yeah, mag-invite. Pero sa Pasko, kasi nga 4 weeks na lang, okay na kayo. Kayo na yung mag-ano. Tayo na. Ay, hindi. Ikaw. Kasi kwan niya. First week, first Sunday. Okay naman ako, Pastor, mag-ano. Ha? Okay naman ako mag-ibang Sunday. Okay. The second ka. Okay lang yun. Di dalawang punta ka rito. Hindi ka pwedeng mawala sa Pasko. Ano Pasko? Oh. Kung- 7. December 7. hindi ako. Okay lang. Okay lang naman. December 7, wala ka? Nandito Nandito ako, nga. pero okay lang na hindi ako mag-ano. Okay. Okay. Kung ba magkikita naman tayo, January na eh. Okay. So, si Pastor naman, Art, nag-usap na kami doon nung wala ka. Ang tipo niya talaga, Pastor Outreach. Pag sinabing Pastor Outreach, siya ang iikot dito. Sabi niya, sanay siya mag-Bible study para madala niya rito. So, hihingian ko rin si Pastor Art kung ano ang plano niya sa 2026. Tama ba, Pastor Dan? Opo. Kung anong plano niya? Diba? Na-meet niyo na siya, hindi pa. Tilay nilang sa Bible study. Nung anniversary, nandito. Nandito na anniversary. Nung anniversary. Yung katropa ni Dad- Dado. Kasamahan ni Dado. Oo, yung na-meet magkakasama mo sila na. dati. Nakita ko. Oh, Pastor Art. Yun na, siya actually maghahata kay Dado. Kuya Dado. Yes. Kasi mag-best friend yun eh. So, ganito ang gagawin natin, Pastor. Na, ano ang plano niya, suportahan natin. Halimbawa, kasi misyonero siya eh. Babadgetan natin ang misyonero. Noon, malaki ang bigay po namin ng
budget sa misyonero. 40% of gross income para gastusin talaga. Kaya lang, gagawa siya ng plano. Oo. Anong gagawin niya? Ito, saan ko gagastusin to? Saan gaganyanin? Nakuha ba? Ang point. Kasi misyonero siya. Ang buhay kasi ng church, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan, misyon. Pag walang misyon, ito tayo. Ganito lang tayo. Ito pa rin tayo. Tayo pa rin. Tama? Pero hindi na, di ba? Hindi na. Kasi nga talagang, kami ni Pastor mismo, nag-mission talagang lumalabas, sumahayo. Talagang, ang heart namin talaga, magbuo ng team, di ba? Na nahahayo rin. Yeah. Pero si Pastor Art, yun ang in charge. In charge siya sa missions. Yun Sila ang ni gagawin natin. Sister Lydia, yung mag-asawang missionary. Oo. Ano talaga sila sa missions. Ngayon, napagkasunduan na natin yung ibibigay, hindi ko na sasabihin. Ang tanong ko na lang, paano po yung pagkain nila tuwing linggo? Actually, gusto ko rin pag-usapan yon kasi si Shane ay nag-commit na siya sa praise and worship. Kaya nga pinaglaban ko eh. Dahil nga, nung nawalan siya ng work, isipin nyo Sunday nag-commit, Sunday ng gabi. Kausap kami ni Pastor. Pastor, sa worship, ganto-ganto, nag-ano siya na siya. Gusto niya siya yung ayusin yung worship team. Yun nasa heart niya. Kinabukasan, Lunes, nag-text sa akin si Aleli. Pastor, baka meron kayong opening dyan na pwedeng ipasok sa gano'n. Sabi ko, saan meron? Sa construction. Nag-aalot semento. Dinulok mo muna. Semento yan. Diba? Pero sabi ko, nung nakausap ko siya, sabi ko, ano ba yung work mo? Ganito. Kaya in-interview ko na din siya. Yung pala, meron siyang, tawag dito, tutorial, natututor sa mga bata before, bukod sa nag-aalaga sa bata. Sabi ko, pag-pray mo, tignan natin. Kasi once nag-commit ka talaga kay Lord, it's a challenge yan. It's a challenge yan ng circumstance, it's a challenge siya ng mga sitwasyon, it's a challenge ng kaaway. So, tapos naalala ko yung kanyang testimony, di ba sabi niya, naiyak-iyak pa nga siya nun eh, di ba, bago mag-pastor's conference yun, na naalala niya na kapag may problema, kasi worship lead na siya, pag may problema, aalis siya. So, hindi na fulfill yung call niya. Di ba? Hindi na fulfill yung gifts sa kanya. Sabi ko, paglaban natin yan. Anong meron? Di ba? So, kaya that Monday yon nausap ko siya, kinausap ko yung mga kaibigan ko sa New Life. Baka mga sis, baka meron kayong opening dyan, ganito. Nagkataon, yung isa kong kasama sa church, si Grace, may binibuild na mga business. Sabi ko, sis, baka may opening ka dyan. Sakto, ang kailangan niya, mag-tutor ng anak niya. Dahil kakatapos lang mag-end nung dating tutor. Actually, yung dating tutor is 2 trabaho. Hindi niya kaya mag-tutor. Kaya nilipat na siya sa isang work. So, kailangan niya ng tutor. Saktong-sakto, nung binigay ko yung resume, pagtingin nila, uy, tutor. Diba? Ganon si Lord eh. Ganon si Lord, kaya parang huwag tayong mag-quit doon kasi may plano si Lord sa atin, yung design nilalagay ni Lord sa atin. So anyway, to cut the story short, ngayon nasa Mandaluyong siya nakatira. So naging arrangement niya kay Lely, tinatanong ko siya, nag-grab siya mula doon hanggang kina Lely. Tapos mag-stay ka doon for a week, di ba? Yung nangyari dito. Or pauwian ka. Pero po doon pa ako staying. Staying ka, di ba? So meaning to say, galing pa siya Mandaluyong, nag-ano siya dito. Ngayon, kay Ma'am Grace, bukas interview niya kapag pray natin. Pero nag-usap na kami ni Ma'am Grace kahapon eh. Kasi magkasama kami sa New Life, may seminar doon. So, sabi, ang arrangement kay Ma'am Grace, doon siya titira ng weekdays. So, mapapakante siya dito sa Mandaluyong. Ang concern na lang is yung kapag Sunday, yung Sunday turning to Monday, yung overnight na yun. Kasi ang pwede mangyari sa kanya, di Saturday, no? Saturday kasi wala na siyang pasok. Kasi sabi ni Ma'am Grace, isipin mo, may favor sa work na wala kang Saturday, Sunday. Sa ibang work kasi, kahit linggo may pasok. Doon, wala siyang pasok. At the same time, may opportunity pa siya mag-aral, sabi ni Ma'am Grace sa kanya. So, ang labas niya ay, pwede siya lumabas ng Saturday, di ba? Kasi Friday ang work mo, matapos matulog ka, kinabukasan Saturday, pwede kang dumiretso sa church, practice ng worship team or kung anong meron, tapos para Sunday is the whole Prepared day na. na gawain.
Tapos uwi na siya doon kina Ma'am Grace. So ang ano lang niya is yung Saturday going Sunday, yung isang gabing tulog. Saan siya mag-stay? Di ba? Kasi Dito na siya. nandito na siya ng Saturday. Sabado Oo. going Sunday or Sunday morning. Oo nga. Kasi nga, yung trabaho niya doon, which is yun nga, ano na, actually parang 95% na yun eh. Hinihintay na lang yung interview mo. Pero gustong gusto ka nang papuntahin ng Friday pa lang, wala lang siyang pamasahe. Nahiya magsabi, sabi nga ni Ma'am Grace, dapat sinabi niya na walang pamasahe, ipapapick up ka ng Grab. Pero may favor sa'yo. Pero yun nga, so ang tanong ko, parang paano natin siya matulungan? Kasi kung manggagawa natin siya sa church, ang problema na lang niya, yung Sabado, Linggo, yung tulog na yun ng gabi. Sabi naman niya, si Ate Emily, kinausap siya na pwede siyang matulog doon. Ngayon, kung sakaling hindi man, Lenny, pwede ba siya doon sa inyo? Parang ganon, anong pwede na para ma-build natin yung team na... Hindi ba pastor mo lang hindi siya pwede na Dito? Wala. Mga room. O kaya mag-bed space dito, yung mga ganon. Pero kasi sa ano lang eh, isang gabi lang. Isang gabi lang. Di ba? Kahit saan nga po patulogin nun, isang gabi lang naman yun. Siyempre, kinamagaan ko ng Sunday na. Tapos, uwi naman naman. Uwi ka na naman di ba sa Paranaque kay Ma'am Grace. Oh. So yung gabi lang na yun, kasi gusto talaga natin i-build yung Pag-aralan worship. natin. Pag-aralan namin. Mm. Shame. So anyway, in light of kung ano yung kay Pastor Art, yung pagkain ng staff, ng workers ng Sunday, the whole day kasi sila nandito eh. Oo. Di ba? Pwede naman natin yun. Di ba nag-agree tayo na yung Yung pamasahe. nila ni Art Nagkasundo tayong tatlo. Di ba? Bibigyan natin, papunta natin. Pati rin sa kanila. Yung mga staff lang. Si EJ naman kasi kasama ko to eh. Pwede ko naman siyang ipag-grab papunta rito. Tapos sina Harold saka si rin. Hindi ko pwede siya doon kay na Ayun. Okay. Mag-share. Oh, Si naiiyak yan. Emily. Kasi sila May ayoko na po na maging burden ko din. Kasi hindi po sila nagkakaintindihan ng asawa niya. Tapos at the same time, nagkakaproblema din po sila ng nanay niya. Emily. Nag-away nga daw doon ng araw na Bago yun. po ako Wala umalis, silang work. dapat po stay ako kay Tita Emily talaga. Pero yun nga, nag-aaway sila. Sabi ko, ayoko na po. Pero kung isang gabi lang, paano isang gabi lang? Halimbawa, doon ka lang ng Sabado papuntang Linggo. Kaya Ate Emily, kasi siya naman nagsabi na pwede ka matulog eh. Alam. Sige, pag-pray natin yan kung ano. Kasi ako hindi ako kasi may anak ako special child kasi pero magtutulong na lang ako ano man ang dapat. Wala makasahin o ano man. Basta willing akong sumuporta. Sa inyo, Ana, wala akong bakanteng room doon. So, lalaki po dun sa kada room. Hindi pwede yung naman. Yung bahay niya, no? Yung pangalan nito. Yung isa natin singer natin. Lalaki? Hindi. Yung ano? Ilan po ba, Pastor, ang nakatira po dito? Dito sa building na to. Sa- 6 lang kami. Sa inyo po? Hindi kasi ito amin eh, kaya mahirapan din Oo, kami na. sa anak nila to. Kung aming bahay to, you are all Welcome. welcome. Eh dito hindi kami makapag-desisyon. Kasi Kasi- kanila to. Unang-una, 3 rin kami ng pasaway dito. Yung anak ko rin yan eh. Yung ibig ko sabihin, Na, libre kami. Tulog, air condition, libre kain. Kaya, nahihiya naman kami. Nakukuha. May bahay sina Pastor kasi Nasa pero ang layo 13 lang sa kami. May 13. bahay kami. Wala. kasi walang tao. Yan din. So, pag-aralan natin. Pag-pray natin. Pray natin. Kung anong... na nagkaroon siya. Oo. Na yung safety ka rin, ayaw namin na hindi ka Oo. safety. Wala nang safety. Yun ang unang-una namin na, kasi di ba mga Christian tayo. Yun ang pag manggagawa, kinakailangan safety. Si ano, Okay. yung pumanaw na. Yung... Ay, si Tibet? Si Beth, Si Beth? oo. May nakatira na po eh, Ah. matandang bako. Matanda. Na mahirap doon. Mahirap? Ano po? Walang May ari. ventilation. Yung may-ari. Hindi pwede. Titinelet mo. Tawag doon. Opo. Kasi isang gabi lang eh. Oo Yung nga parang po eh. ano Kung lang. sa amin lang talaga may space, wala talaga. Parang may nagtatakot. Sige, Ellie. Ano po?
ay. May sundo ka Saglit na. lang, Pastor. Leslie? Ah, Leslie? Ano yan yung Parcel. parcel? Oo, pansin. Ay, pakibaba na lang dito. Ipatong man lang dito sa loob. Sa may hagdan. Eh kung mag-report, sayang. May 1,000. Hindi po kasi. May hagdan. Hindi po. Saka hindi alam ng mga anak ko lang. Kasi susuporta na lang ako kung saan pwede. Oh, saka ano kasi parang May natutulog pa po dito sa sopa. Wala. Kahit dito niyo po ako patulogin, okay po yun sa akin. Sabi ko, bakit niyo iniisip yung as in kwarto na kwarto? Okay lang po sa akin kahit ano. Isang gabi lang po siyempre yung yun ano mo eh. rin yung privacy mo. Hindi, okay lang po sa akin yung pastor. Siyempre, pupunta ako dito Sabado, magpa-practice, tapos tulog. Kinaumaga nun, Sunday na eh. Alis na din pakatapos. Yun lang naman po yun eh. Pwede nga ipakiusap kay Les. Hindi ko alam kasi Oh, ano muna natin. At least may idea tayo kung anong gagawin. Yun ang ano doon. Opo. Kasi for now, pwede naman din kasi layo din ng Paranaque, parang ano to eh, 1 hour away din eh. So, pwede, kasi doon naman kay Ma'am Grace. Parang doon na siya nakatira eh. Parang ganun na mangyayari. Kesa magbo-board pa siya sa Mandaluyong, di ba? 4,000 yun, di ba? Actually, mawawala na yan pag nagtrabaho ka na kay Ma'am Grace eh. Iiwan mo na yun. Iwanan niyo. 4,000 pala o pa mo. 4-5 yun eh. Ay, 4-5. Okay. 4,500? bayad na yun. Opo. Mag-isa ka lang. May asawa yan din yun na. Ano lang yun, bed space, di ba? Ayun. Bed space lang. Dapat Hindi ako nagalak nakanap muna ng tayo. mas- Meron nga Kasi dito, gabi na yun. 2.5 lang sa kawit. Bed space lang. Puro babae pa, mga ladies. Ano. Dito kasi sa Yan amin, ang may hanapin lalaki natin. din. Oo. Saan? Sabi niya kung pwede daw dyan na lang. Eh, hindi Saan? na tayo makapag-desisyon dahil hindi naman ating bahay. Ah, kung ako talaga akin to, dito ka talaga. Kaya lang ako, ginagalang ko rin sila. Ako pa naman ang head. Di ba? Ang head Ayan, ako. sila yung yan. Ayan ang may-ari. Oh. Ayan ang ayan. Ang dalawa. Sige, pag-pray natin, magiging malinaw yan. Pero at least alam natin yung sitwasyon, no? So yung mga, ano natin, yung mga staff natin or mga manggagawa, kasi binibuild nga natin to, at least alam natin kung anong gagawin, di ba? So, di natin alam kung ano yung next na, no? Kasi may mga makakasama pa tayo susunod ng mga araw, si Ana sa yung tropa doon. Di natin alam, baka sila may open doon sa Bacor, di natin alam, di ba? So, we'll see how the Lord would work, di ba? So, linawin po natin itong yung pagkain. Yung pagkain ng mga staff. Siguro po, kasi kung si Art at si Lydia nandito, tapos siya nandito. Ito, nandito din. Kasi magiging commitment. Iko-commit ko na siya kasi for the purpose of building nga yung at least every Sunday may katulong kay pastor sa sa pag-present ng mga ganon, paglipat-lipat ng mga songs, di ba? So, at least meron tayong team na consistent every Sunday. Yun ang goal dun. So, Isa rin nyo sa budget yung pagkain. Teka muna, paano budget? Paano sistema? Kailangan malinaw sa amin. Oo. Ano yun? Kukunin think sa kaha. I think, I think ang pwede naman natin for now. Halimbawa, Okay, wala tayong kukunin sa budget. kaha. Ah, Sino magluluto? Tatanungin kita. Ikaw ang in charge. 4 na tao lang po yun, di ba po? ah. 4 na tao. Kahit order na lang tayo ng Oh, sa styro po. Yung gano'n, yung top silog, gano'n, pwede naman, di ba? Tanghalian lang naman po, di Tanghalian. ba po? Tanghalian, awarding Hindi O, ikaw ang bahala. Or magsaing ng something, tapos bili ng ulam. Opo, Diba? yun. Kung magkano yun? Kung maglalaan po kayo ng 100 sa isang tao, pwede po kayo mag-food panda. May 100 pesos po doon. Yung mga Diba? order lang. Magdadali na lang dito. Oo, pwede din. Diba? Ay, kami hindi namin alam kung kanino Kami marunong order. yung mga order Kaya siya na na in yan. charge. Oo. Dahil ka na Eh, ikaw Apat na na tao lang naman po, di ba? Oo. Or siya kasi may food panda eh. O di ba? Di ba nga yan dyan sila Christine, nagluluto-luto yan. Oo. Ikaw na ang bahalang kumausap. Oo. Lagi ba Diba? nagluluto yan? Lagi. Lagi. Po. So- Ngayon, meron pa rin po sila. So pwede pala. Kung yun, kung mayroon every Sunday, pag nagsawa kayo doon, di mag food panda. Opo. Okay na, solve na tayo. Magkano dyan kay Christine? Ano lang, wala po 100 yung in-order kong bangsilo. Pwede dyan na lang. Ang laki. Mm. Tapos itlog. May ano pa. Kamatis? Fried rice. Ayun pala eh. Sarap. So, sagot Wala ng pa charge. 100. Ikaw ang mamahala sa dalawa. Kasi Bibigay ko lang sa'yo ang pera. Mura lang sila. So starting,
Sunday Pag na nasa yan. nila. Kung Sunday sa linggo na. darating na sila. Darating na Sunday. Opo. Basta nandito sila, may pakakainin sila. Madali lang naman tayo order. Oo. Ah, Nandito na kayo na Shane, kayong dalawa. Oh, nandito na yan. Start na nga eh. Sina Art lang sa Pastor Art and Lydia lang yung wala eh. nangako naman sa Oo. Sunday. Kasi may Sunday. sama pakiramdam. Mga senior namin kasi. Kaya sabi ko, huwag masyado kayong excited. Nandiyan na kayo. Oh, isa na lang para sa akin bago ikaw na pastor. Isa na lang. Nakita ko kanina, yun talaga ang kulang natin, Sunday school. Yung kasi kailangan ng Christian education. Ang isang church may Christian education. Oh, nakita ko kanina bago nag-start ang message, nag-Sunday school siya sa atin. Di ba maganda? Maganda yung natutunan natin sa tinuro niya. Okay ba kayo doon sa Sunday school? Sa Sunday school naman, para matuto kayo. Sige, magsasuggest Ah, yun. Kasi po sa church namin, Oh. actually, build na po talaga yung church namin. Hindi ko po alam kung kilala niyo si Pastor Ismael Pel. Yun po yung senior pastor namin. Marami na din po. Pagdating po sa Christian education kasi, ano na din po ako doon, nagtuturo na din po kami ng mga bata. And by barangay, nire-reach out po talaga namin yun para at least yung mga batang hindi nakakapag-attend ng Sunday sa amin, na pupuntahan namin sila kada Saturday, ganun po. And yun po, kung magaan po kayo ng Sunday service, tapos, syempre pumahalo, di ba, may mga bata po, tapos meron din. Yung mga bata kasi minsan hindi pa nila na-absorb yung ibang mga word of God, di ba po? Kasi mga baby pa nga eh. Kapag Maingay yung pa baby- yan. Yung Maingay. baby pinakain mo ng tinapay, hindi niya pa yan kayang kagatin Yes. kasi wala pa. Gatas Kailan- talaga. oh, ganun po yun. So, pwede po akong mag-commit doon. Halimbawa po, worship leader ako ngayon. Siyempre, after worship naman po, wala naman ang ano. Pwede po akong pwede kong ilikom yung mga bata sa isang area na doon ko po sila tututukan na ganito yung ituturo ko sa inyo. Kasi ganun po yung sa church namin. Very good. So nakahiwalay yung adult na Bible study or yung Sunday Christian- school. Sunday school na adult doon sa Hiwalay ang mga bata. Opo. Mm. Yung ganun po. Pwede. Kaya lang, ang problema, saan tayong lugar dyan? Hatiin natin. Doon sila Ay, may dito sa division. taas. Pwede. Ay, wag na Yung tayo. division. Uy, may di ba may division? Bata doon, So hindi matatanda ba pwede dito. pastor dito? Parang pag Sunday, kausapin sila. Yung bata palagay Mga ko bata. pwede. Kasi lahat naman sila wala. Tama. Pwede. Lahat naman sila wala. Para kasi pag nag-akay na tayo, siyempre may mga pamilya yan, may mga bata yan. Mm. Opo, ganun. Isa yan. No? Yan ang Christian education na kinakailangan. Wala kasing church na walang Christian education. Sa amin po, ang tawag dun sa amin, BBM, Burn Builder Ministry. Sa mga bata. Yun po Mga yung bata. tawag ng mga bata. Tama yun. So yun sa mga bata. Ang binabanggit ni Pastor yung yung Sunday Sunday school school, ng mga adult. adult. Yung mga adult. Ako nang bala, i-announce ko na lang dyan. Mm. Teka, No, mag-commit nine. na kayo. 9:30 pa rin. 9:30 pa rin. Pero yung 30 minutes, 9:30. Sunday school. Pagkatapos 10 to 11. Kaya yun eh. 9:30 Kasi to yung 10. hapon, 5 to 6 lang kami. Kaya. 10 to 11. Ganun pa rin. Okay, Nadagdagan lang. Huwag kayo magpalit ng 9:30, baka dadating kayo 9:45. Oo, kasi hindi. Mayroong ugaling ganyan. Kasi alas 10 na eh. Na hindi. Ayaw dumalo ng Sunday school. Napakahalaga. Tingnan mo yung turo niya kanina. Napakaganda nun. Oh, nandito na Nanay lang. eh. Nandito. Kahit Tapos 9:30. magkano kami ni Pastor ng topics na tungkol sa Christian education. Yan. Para parang maging excited sila. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. Yung kung may book doon sa... Meron po. Oh, good. I-ano ko sa inyo. Oo. Para pares tayo. Pwede natin ito. Total, Oo. outreach naman tayo. Oo, ng New Life. Oo. Supplyan tayo ng libro. Kompleto po tayo ng materials. Good materials. Sila nga ay pagkuhan, may mga okasyon, nagpapakain pa sila. Buong, di ba? Mayroon truck yan. Ilang truck ba sa inyo? Oo, Tatlo? dalawang truck na. Dalawang truck na malaki. Ngayon, busy kasi di ba sa Cebu doon, papunta yung mga truck doon. Lalayo na. Papakain yan. New Life Community Care. Okay, ako tapos na. Si Pastor Dan. Ano ang gagawin natin, Pastor Dan? Ayun po. So, Sa church. salamat na nandito kayo. Ay purihin ng Panginoon. Yung mga wala ay i-up to date na lang natin. And thank you din sa buhay ni Shane. Ito kay EJ kasi pinsan ko to.
And sabi ko sa kanya, kumbaga habang nandito ka, hindi lang yung matutunan mo yung skills, IT skills, or pwede mo rin gamitin sa Panginoon, sa gawain. Kasi doon naman talaga pupunta yun eh. So yung pag technical, kasi importante sa church yung technical. Kasi danas ni pastor yan. Basta sa church ganun eh. Nagpipreach ka, tapos nawawala yung wala yung nasa screen. So kailangan talaga ng technical people. And sa body of Christ, sa katawan ni Kristo, di ba? Minsan na-highlight lang lagi nagsasalita eh. Di ba? Hindi na-highlight yung puso, yung baga, kasi yun ang hindi nakikita. Nakikita lang natin sa labas. Pero napaka-importante ng mga behind the scenes. So siya yung mga behind the scenes, yung mga nagliligpit, yung mga mga behind the scenes gifts yan eh. So as we appreciate yung gifts na meron tayo, di ba? I-build natin yan dito sa church. So sino yung pagpe-pray natin, sino yung mga ushers, sino yung mga kasama sa worship team, kasi isa pa lang yung nag-commit eh. Wala pa tayong musikero, wala pa tayong di ba, gitarista, wala pang drummer. Si Pastor Art, gitarista. Gitarista si Pastor Art, no? So, unti-unti yung binibuild ni Lord. Kasi sabi naman ni Jesus I will build my church. Siya ang mag-build ng church. Hindi tayo. Ginagamit lang ni Lord tayo para ma-build yung church niya. So, yung grace nasa kanya. Kaya talaga pinaglaban ko this week. Hindi ka uwi ng Bicol. Kasi pa uwi na ng Bicol eh. Galit na nga yung magulang doon niya nung nalaman na wala na siyang work. Umuwi ka na. Kasi kausap ko, sabi ko, anong gagawin mo doon? Di ba? Tagal enrollment, yung mga ganun. Tapos nung kay Ma'am Grace, yung school na PUP, tatawid lang. Kausap ko yung mag-asawa kahapon, sabi nila, matagal na nilang ino-offer yun sa mga nagiging tutor ng anak nila. Walang kumakagat. Baka ikaw na yon, yung parang after work mo, tawid ka, may school, kahit ilang units lang hanggang matapos mo. Diba? So ito rin, ganun ang ginagawa eh, kasi first year pa lang itong college eh. Na-delay lang to. Pero ganun ang gagawin niya, kuha siya ng mga units. So ganun. So anyway, as binibuild yung church, yun ang kailangan natin pag-pray. No? Pag-pray natin, yung bawat department na kung saan tayo involved, bigyan ko example yung worship team. So pag-pray mo, may makasama kang backup singer. Although may backup singer na, kasi nangyayari, pansin mo, per Sunday, hahanapin na lang ni pastor, sa'yo yung mic. So nagkagulatan ako ba? Diba? Ganun po yung hindi pwede sa church namin. So kasi kailangan mahalaga po yung worship. May order sa church. Kumbaga parang 1 week ahead, alam mo na ikaw yung kakanta, di ba? Parang hindi ka magulat. Makakapag-prepare ka, di ba? Makapag-meditate ka ng Word of God. Although, sabi ko nga sa kanila sa worship team, kasi may GC kami ng praise and worship. Worship is a lifestyle. May hindi yan kapag Sunday lang, saka ka magbabasa ng Bible, saka ka mag-pray, saka ka mag-worship. Ibig sabihin, everyday yan. So anyway, ganun ang ginagawa ko sa worship team ngayon. Sa grupo ng Orculio plus siya. Tapos nandun din siya. Naglalagay ako ng mga devotion doon. Kailangan lang basahin for the week. So tutulungan natin i-build bawat department na yan. Diba? So from kung nasa events ka, yung events sa department, siyempre mga kasama mo dyan na magse-set up, magpapaplano na ganyan. So I would like to say this, na kayo rin mismo mag-pray. Diba? Lord, ipadala mo yung makakasama ko dito sa church. Ipadala mo. And I believe naman si Lord tumutugong. Kasi sabi niya, di ba? Pray to the Lord of the harvest that He may send laborers. Because the harvest is plenty, but the laborers are few. Di ba? So, let's pray. So, about sa atin, meron tayong prayer, isasama na lang ni Sister Lil sa prayer request. Actually, sinasama nila lagi yun eh. Every Wednesday. Pero tayo individual. Let's pray. Okay, so yun. Yun lang, parang introduction. Pero, itong darating na, itong next 2 months, kasi hinahanda lang namin yung platforms natin para sa social media. Kaya pinapalike ko na yung page, kasi doon na tayo maglalagay ng announcements. Doon na natin ilalagay yung live ng church. Meron na kami mga camera eh. May camera na kaming sinetup, dadali na lang natin dito para pag Sunday, hindi na si pastor magsiset ng phone niya at magre-record. Meron na tayong camera dyan na nakasabit. Very good. Nakasabit. Kasi meron na si pastor na bagong laptop eh. Bagong gawa po yung page. Bagong gawa yung page. Kasi po marunong pa ako mag-handle ng page. Kasi Ay, nung sa church po namin, ako po nag-handle ng page. Actually, yun nga po. Magkaiba po yung page na
Nakita ko ngayon. Nakita ko. Isinend sa akin. Very good. So, di ba? Nakakatuwa Wow. paano binibuild ni Lord yun. Bago po kada Sunday service, may picture magaganap tapos pwede po yung i-post sa page. Mga ganun po. Purihin ang Panginoon. Very good. Ipopost yung mga nangyayari sa Oo, church. oo, oo. Purihin ang Panginoon. Hindi ako nagkamali na ipaglaban yun. Kaya talagang ang udyok ni Lord sa akin nung Lunes. Kasi umiikot ako. Kasi nasa business ako. Kausap ko mga ganon. Tapos, nung nalaman ko nga yan, siyempre, nasa isip ko, ang isip ko parang, bala na si Lord sa'yo. Pero parang si Holy Spirit, sinasabi sa akin, hindi, gawa mo ng paraan or whatever. Ayun, pero tinan mo, napaka-gifted pala nito. Praise the Lord. Yeah. Salamat sa buhay mo. Gagamitin ka ni Lord. Salamat sa buhay Thank mo. God. So, anyway, may page na tayo, social media. Doon natin ilalagay yung mga live. Tapos si Pastor, meron siya kasing video, meron siyang ginagawa. Media House Express. Broadcasting yun. Ngayon, si Pastor kasi pumupunta pa doon para mag-recording, di ba, na live. So ako naman may studio doon sa General Trias. Kaya lang hindi si Pastor makapunta ko lang sa sasakyan. So ang gagawin na lang namin, nag-usap kami ni Pastor, dito siya magre-recording. Dito siya magre-recording, kaya sinama na rin kita kasi para makita mo paano natin ito i-broadcast. Kasi re-record nyo lang, tapos kami na mag-upload. So parang meron kayo naka-prepare na 20 to 30 minutes na sermon or whatever na ipopost natin sa page. Para yun ay nasa internet. Diba? Hindi na siya kailangan pumunta, hindi na siya kailangan magbayad sa Media House Express. Sa kanya na yung pera na yun. Diba? Parang ganun yung nasa isip ko. Para makatipid din si Pastor, hindi na siya pumunta. Kasi yung views, konti lang. 200 plus pero 3 second views lang yun. Meaning to say, dumaan sa scroll mo, feed 1, 2, 3, ay, sino ba yan? Scroll na po yung mga tao. Which is totoo, ganun yung nangyayari sa social media. So, build natin yung ating mga social media channels. So, yun yung gagawin natin, di ba? So, ito na naman, nasa IT, so gagawin natin yun. So, number 1 yun, social media channels, we-build natin yun para yung mga miyembro natin, let's say, hindi sila makapunta dito, nasa abroad sila, pwede silang mapanood. Doon na mismo sa Tapos, ipapolish natin yon na maganda. Di ba? Kasi, totoo naman, pag napapanood ko yung minsan basta talaga shaky yung video eh. Siyempre, pag hinahawakan niya, nagaganon. Siyempre, mga tao, ano siya, parang, ang tao kasi, sabi nga sa Bible man looks at the outside appearance, but God looks at the heart. So, God looks at the heart, pero man always looks at the outside appearance. So, kailangan, yung unang tingin nila, maganda ng dating. So, principle yun sa paano natin ginagawa yung mga ginagawa natin. So, from branding, and ganun ang gagawin natin. Okay, so, recording, podcast, i-build natin yung social media channels natin. So, pati rin yung mga teaching nyo, Pastor. Halimbawa, nasa heart nyo ay turo ay tungkol sa salvation, tungkol sa, maglagay na po kayo ng parang outline ninyo na naka-prepare. Pupunta na lang kami ni EJ dito, i-re-record natin yun. So, magre-record tayo ng 2 to 3 episodes. So, parang isa't kalahati. Isang recording. Isang puntahan. Parang meron kang nakaabang na 2 to 3 na future na i-upload na lang siya every week. So, gawa na lang natin, isipan na lang natin ng parang si Jesus ang daan broadcast. Parang ganon. Maglalagay tayo ng mga ganon. Okay? So, pangalawa yon. Pangatlo is yung magiging part ng discipleship dito sa church. Yung mga members kasi natin, siyempre, kailangan na mag-grow. So sa New Life, merong mga tools na ginagamit, yung next steps, beyond success, tapos journey of generosity. Yung tatlo yon. So, ano yung next steps? Next steps is mula nung nakilala mo si Lord. Pagkatapos mo makilala si Lord, yun ang first step mo eh. Diba? Hindi ka mananatili doon. You have to go to the next step, learning more about So, part yun ng Sunday school ng mga adults, pero pwede rin nila makita yun, maranasan yun online, like via Zoom. Kasi honestly, may mga tao na umattend lang ng church. Hindi sila makaka-attend ng Bible ng Sunday school. Kasi nga mga busy, darating na ng 10 and all that. So, ang gagawin natin, meron tayong programs within the week. Ngayon, ginagawa ko yung Beyond Success every Friday. Meron akong Beyond Success, pero sa New Life. Pwede natin gawin, mag-zoom tayo,
o yung kasi tapos na kayo yung mga hindi pa nag-beyond success, kayo mag-beyond success kayo. Beyond success. Tapos journey of generosity. Tapos yung next steps. So yun yung tatlong gagawin natin sa susunod na is for discipleship kasi to grow. Okay, so tapos pang-apat, pag-pray natin yung building natin. Yung building natin kasi, pumunta kami ni Pastor, yung nakita yung nasend ko sa inyo yung picture. Diyan sa DB Mall, meron diyang malaking space sa taas. At merong magandang lugar doon na talagang pang church. Pag-akyat mo, tapos merong, kasi nagpe-pray kami para may office, di ba? Merong, halimbawa, merong kailangan prayer, counseling, mga gano'n, punta sa office. Di ba? So, kasi hindi lang talaga tayo hanggang dito. Seed ito Lalabas talaga tayo. Seed ito. Seed to na ginagamit ni Lord ngayon. Praise God. Merong mga napupulot yung mga tao. Pero there's more lagi. Hindi tayo mananatili dito. Diba? So yun yung pray natin. Yung building natin. Meron dyan, ang sabi lang nung mayari 300 per square meter. Tapos ang minimum 1,000 square meters daw yung minimum nila. So 300,000 naman. sabi naman sa conference pinunta namin, hindi naman hinihingi sa'yo ni Lord na bilhin mo o hindi hinihingi sa'yo ni Lord na bayaran mo. Hinihingi lang ni Lord na panampalatayaan mo yung ano na yun. Kung ano man yung nasa binibigay ni Lord. So, whatever the direction ni Lord, susundin lang natin. Pero yun ang nakikita namin na basta along the highway, diba hindi yung papasok pa dito, pasikot-sikot. Diba? Naligaw ba kayo kanina? Nung Grab? Hindi naman. Naligaw. Nakalampas po. Sorry. Sa susunod, si Jesus ang daan. Ang ways, madali. Diyan ka na ibababa. Si Jesus ang daan pag nag-Grab. Yun naman yung nalagay na pin. Ano lang, yung nalagay na pin. Hindi lang siguro na-count yung number naman. Hindi siya updated. Pero anyway, so yun, building. So yung discipleship, yung podcasting na gagawin natin, tapos yung social media channels natin para mas marami tayong ma-reach. Diba? Tapos, this is next year pa, no? Next year pa to. Yung New Life Training Center. Kasi mag-aaral si Pastor, si Lenny, mag-aaral din doon. Umaga lang naman yung Lenny. Tapos yung mga, ano natin, ano siya, 1 year lang yon na para sa Pastor 2 years eh. Pero yung mga basic Bible, mga Bible students, 1 year. Meron kami doon, nasa magna-90 na nag-aaral pa. Sandali. Tatama. Ate Lenny, nag-aral ako sa Philippine Christian University. May kaklase ako, 96 years old. Marami pang gagawin si Lord sa buhay niyo, Lenny. 96 years old. Huwag na sabihin matanda na kayo. Pero yun ang yun ang kailangan nating ipag-pray, yung Bible. Ano lang siya. So next year is by August yun. So meron tayong time to prepare. And kung nasa heart nyo di why not? Especially yung mga magiging manggagawa dito. Si Pastor Art sa Lydia tapos na yan. Ako tapos na din. Pero mag-aaral pa ulit ako kasi parang refresher. Kasama ko ni Pastor. Magkano kami. So yun, pag-pray nyo sa heart nyo na kung saan kayo dalhin ni Lord na kailangan nyo ng equipping. Diba? Hindi ka pupunta sa gera na sige, punta ka na doon. Anong bibigay sa lapis? Kaya hindi. Kailangan i-equip kasi ang kalaban mo, di ba? Sa army, di ba, sa military, pagpunta mo doon na, ito yung 45 mo, ito yung granada mo, ito yung armalite mo, bibigyan ka ng tools. So, ganun din sa gawain ng Panginoon. Hindi ka send out na wala man lang armas. So, tuturuan ka doon sa New Life. Ayun, yun lang yung sa akin. I think yung pagdating sa pamasahe naman ni Art and Lydia sa ganito, pwede naman natin anuhin yun. Sa kanya, kinover ko muna para lang makapunta siya tapos makastart na siya kay Mary Grace. So, ganoon naman sa Book of Acts di ba? Sa Bible, sa Book of Acts, kung ano yung may pangangailangan, tulong para tuloy-tuloy mag-expand yung church, mag-grow yung church, and talagang may gawin si Lord dito sa Nagbenta pa nga sila ng mga ari-arian. Ari-arian, para lahat meron. Doon natira si Ananias at Sapphira. Sapphira. Nakita yung laman ng puso ni Ananias at Sapphira. Okay, so panghuli na. Opo. Okay, salamat Pastor. Ito na ang pinaka-final panghuli. Nung nag-umpisa kami rito 1 year pa lang, nagplano kami ng 250,000 ang pumasok.
Ang pumasok, hindi 250, 300,000. So ngayon, ang tanong ko sa inyo ngayon, ang average natin ay nasa 162 this year. O magkano ang gusto nyong hingiin natin kay Lord? Yan ang ating pagtibayan. Kasi mabuti na yung may hinihingi kay Lord. At remain yung lagi, mayroon na rito akong hiningi na 30 million para sa church building na ipinag-pray namin. Sa pagsimula, di ba? Nakikita nyo, 30 million ang hinihingi ko kay Lord. Isama rin sa panalangin lagi yon na ibigay. No? Sa Diyos kasi walang imposible, di ba? Amen. Walang imposible sa Panginoon. Okay, so magkano ang plano natin this year? Mga magkano ang gusto nyong hingiin natin kay Lord? This year na 2026 o itong next 2 months pa na Hindi na, tapos na. tapos na yung this Ito year? 25 tapos na. Oh, so- Ang pumasok 162,000. Okay. Ang hinihingi namin 210. Okay. Kulang. Kulang. Oo. 210 ang hinihingi, ibinigay lang ni Lord 160. May 2 buwan pa. Na-audit ko na kasi ang average ang magkukuha niyan eh. Oo. Hindi nagbabago eh. 13,000 ang 13,000 ang average monthly. So may 2 pang 13,000 November and December. Oh. Di 26. So 162 lang. Nung hihingi kami ng 210, ang ibinigay ni Lord 162. 162. Yung humingi kami nung pinakauna namin dito, 250,000 ang binigay 300. First year, di ba? Sa unang taon. So ngayon, nasa 25,000 po yan ang average ng 300. 300. Nasa 25,000 monthly. Sa ngayon, nakaka 13,000 lang tayo. So, hihingi tayo. Kasi, kasi nakasulat yan, ilalagay ko sa bulletin board, nakikita ni Lord. Pwede kaya na parang pag-pray natin yung pastor, yung hihingi natin, tapos mag-resume tayo ng meet, mag-convene ulit tayo. Kasi halimbawa, sa case ng food din, parang ipagpe-pray mo yan. Tapos i-add natin kung ilan ang total na hihingi natin. Pwede kaya So, hindi pa natin ngayon mahihingi ang okay fix. lang ba? By December natin. December na. Oo, Okay. hingin yung, Okay. kasi like for example, sa music team, Mm. ano yung Gagastusin kailangan nila. instrumento, ano Mm. kailangan na ganito, ano Oo. ganyan. Sa media, sa kayong ano yung kailangan natin for camera and all that, mga ganyan costing na ganyan. Kasi nakikita ko pa lang ang kailangan natin sa operations nasa 500,000 kung gusto natin ano pa lang operations pa lang dito. Kung magre-rent na tayo ng building and sabihin natin 100,000 ng rent per month. Sabihin natin na ganun for 500 square meter na something na building, di ba? Specify dapat kung ano yung specify yan. Parang pumapatak yan ng every year gagastos tayo ng mga 4 to 5 million a year. Ganun yung nag-expand na yung utak niyo. So, nasa million yung usapan natin. Di ba? Kasi ito sabi sa Bible, para lang ma-encourage kayo. Sabi sa Bible na sa Habakuk, di ba? Kaya parang ang nagrereklamo sila, parang we put money into a bag pero may holes, butas, di ba? Kasi bakit? Ang sabi ni Lord, kasi kinalimutan niyo yung aking bahay. Di ba? Kinalimutan nila yung templo, kinalimutan nila yung pag-build ng bahay. Prinsipyo yun pag binuild mo yung bahay ng Panginoon, i-build din ng Panginoon yung bahay mo. Ganun yung prinsipyo. Kaya kami mag-asawa, meron kami sariling bahay. Kasi binild namin ng Yulet Tansa, ang church, binibuild, nandun yung finances namin sa church. So, bless kami ng bahay. Ganun yun kapag yung tuturo sa mga tao na kapag ang Lord ang inuna ninyo, si Lord din ang magbibigay sa inyo ng lahat ng pangailangan. So, kaya importante yung discipleship. Kailangan lang makita. So, as ini-expand din ni Lord yung utak ninyo. So, ngayon, kasi kanina habang nagtuturo ko yung nararamdaman ko karamihan yung thinking ganito lang Lord, nandito na lang ako, hanggang dito na lang ako, ito na lang yung ano ko, kontento na rin ako dito. Para sa iyo lang yan. Kontento ko dyan. Paano yung kapitbahay mo? Paano yung mga kapamilya mo? Paano yung mga ganun? Kailangan ka expand ni Lord para maging blessing ka sa kanila. So,
Ganun talaga yan. It's part of Christianity. So, yun ang natin. Pag-pray natin, Pastor, tapos December, mag-reconvene yung team, tapos maganda kasama na rin si Art saka si Lydia, kasi sila rin ng budget nila eh. Oo. Na rin. Mag-o-open siya ng budget niya. Saan gagastusin? So, from there, pag pinagsama-sama, yun yung amount na hihingin natin for 2026. Okay. So, kung wala na, closing prayer, Pastor. Okay, sige, pray tayo. Panginoon, salamat sa hapon na ito, sa patuloy na pagpapala, sa patuloy na wisdom na binibigay mo sa amin. Salamat sa strength, sa anointing mo sa bawat isa, sa grace mo sa bawat isa, sa provision mo sa bawat isa. Alam namin, Panginoon, hindi ka kailanman nagkulang at lagi kang tapat. Tapat ka, Panginoon, ang iyong salita ay maaasahan. At alam namin, Panginoon, sa aming pagpaplano, sa itong susunod na mga buwan hanggang pag-turnover ng taon, as you, Lord, God, sabi sa iyong salita, if we lift Jesus up, if we lift Him up, you will draw men unto Him. So help us, Lord God, dito sa gawain na nandito. Gabayan mo kami, ikaw ang aming pastol. You are our shepherd, we shall not want. Yes, Lord. Thank you, Lord, as we build the house, you will also build our house. We give you praise and thanks in Jesus' name. Amen. Maraming salamat. Bless you all.